Hey, what's up guys? Welcome po sa aking YouTube channel. Ako nga pala inyong Kuya Carl. So, ang date po ngayon is January 15, 2025. So, ngayon po ang declaration day po ngayon ng Group D ng Yieldmax ETF. So, ang kabilang po sa Group D ng Yieldmax ETF is ang number 1 po ng ETF ng Yieldmax ETF, which is MSTY or MISTY. So tingnan po natin ng distribution schedule po ngayong araw po na to. So meron pong bagong labas po na ETF ang Yieldmax. Ang tawag po is LFGY, Yieldmax Crypto Industry and Tech Option Income ETF. So magpe-pay po siya ng every week. Pero ngayon po, tingnan natin kung magkano yung ipi-payout ngayon ng YMAX. Magbabayad siya ng 11 cents. YMAG, 5 cents. MSTY, MISTY, $2.2792. And then YQQQ, 0.38 cents. AMC 0.40 cents, APLI 0.2841 cents, AIYY 0.3763, DISO 0.2782, SQY 0.6338, and SMCY 1.72 cents. So tingnan po natin ngayon yung aking portfolio ngayon for today. Tingnan natin kung ano nangyari. So ngayon po ang aking portfolio update po ngayon. Yung aking overall account is 37,773.78. I'm up 15,778.14, which is 71.81%. So, tingnan natin ngayon sa aking TFSA. So, dahil magbabayad ngayon ng MISTY, so, ginawa ko, bumili pa ako ng maraming MISTY. Right now, it's 31.17. Tumaas po yung value niya. Bumili ako nung MISTY nung 2 days ago, bumagsak yung value niya, naging 28.15 lang siya. So ginawa ko, bumili pa ako ng maraming MISTY. So ngayon ang shares ko ngayon is 270.9594 shares na. Tapos ang aking average price is 28.63. Tapos sa RSP, I got 261.2856 shares. Yan. Tapos sa FSA, average price ko is 29.40. So yun po ang aking ginawa. So ang ating ini-implement po ngayong taon po na to, 2025, is kumbaga meron tayong ginagawa na kinumbine po natin ng ang strategy na high yield dividend investing saka ang credit card arbitrage. Ano po bang credit card arbitrage? Ang credit card arbitrage is ang paggamit ng credit cards para mag-invest sa high yield dividend stocks. Kumbaga pinag-combine natin yung kumbaga umiram tayo ng pera sa credit card, tapos bibili tayo ng shares ng stocks. So katulad ng ginawa ko, bumili ako ng MISTY, which is worth bumili ako ng MISTY worth 17 shares of MISTY. Tapos nag-cost siya ng 464.95. So humiram ako sa credit card, di ba? Tapos naman, so sa Friday magbabayad itong MISTY
So pagka nag-payout na tong Misty, babayaran ko naman yung credit card. So syempre yung credit card, pagka nabayaran mo siya, so balik na naman uli siya sa zero. So ang gagawin ko, hihiramin ko na naman yung funds sa credit card, tapos papabili ko pa ng ng mas maraming shares. So kumbaga rinse and repeat lang, paulit-ulit lang hanggang sa lumaki yung shares natin. So yun ang tinatawag na leverage. Ang leverage is yung paghiram mo ng pera, yung hindi mo sariling pera, paghiram mo ng pera ng ibang tao, or either bangko or sa aking case is credit cards. Kumbaga ang credit card, dapat ang ating mindset dyan is ang pera sa credit card, imbis na ginagamit natin sa pangbili lang ng mga liabilities na katulad ng mga personal na gastusin or mga gadgets or mga kung ano pa ng mga liabilities na bumabagsak ang value, bakit hindi natin ibili ng asset na katulad ng mga stocks, dividend stocks na magpo-produce ng pera, at the same time mas makakatulong to para mas mapabilis yung paglago ng shares, kaysa yung gagamitin mo yung sarili mong pera kasi pagka gamitin mo yung sarili mong pera, syempre madaling maubos yan. So mas efficient talaga kung gagamit ka ng pera ng iba. So yun ang tinatawag na leverage, which is ganun ang ginagawa ng karamihan sa mga negosyo. Nagkakaroon tayo ng cash flow. So ang cash flow is ang pag-ikot ng pera. So yun ang nangyayari ngayon. So ang pera, inuutang ko ang pera sa credit card. Tapos yung perang hiniram ko sa credit card, bibili ko ng shares ng stocks. Tapos yung stocks, magbabayad ng dividends. Tapos itong dividends naman, pwede ko siyang gamitin pang bayad sa credit cards or kung anong gusto kong gawin. Pero yun ang aking strategy for now. So yun lang guys ang ma-share ko sa inyo. Saka sana thank you again sa pag-watch ng aking video. And I hope guys na I'll see you again sa aking next video. And just wanna let you guys know na hindi ako financial advisor. I'm just amateur investor. So lahat ng mga videos ko dito is only for entertainment and informational purposes only lang. So kailangan lagi kayo magre-research guys sa inyong pag-invest, lalo sa stocks and cryptocurrency. And I hope na see you again sa aking next video. And take care guys, and have a good day. Bye.